Magandang gabi mga kalibrita. Tutuloy na natin ang pang-apat na kwento ng ating mga tambalan, at ito na nga tumatanda, na nga po ang aking lolo at lola. Kailangan na nga po na may mapagsasalinan ng kanilang mga anting-anting o gamo. Isang umaga nagkwento si Papa at sinabi niya na napanaginepan niya ang mga Latin or gahom, na ginagamit ng mga lolo at lola ko. At ang sabi ng lola ko patunay daw yun na si Papa ang susunod na tambalan o albularyo. Kaya nung araw ding iyon, nagkwento ang lola ko sa iba pa nilang mga angkan, na si Papa ang susunod na tambalan, at isinagawa nga nila ang pagbibigay kay Papa ng kanilang anting-anting. At nang may sali na nga kay Papa iyon, ay unti-unti na din ang hihina ang aking lola, at kasunod noon ay ang aking lolo. Tuluyan na nga nila nilisan ang kanilang katawan at nung mamatay ang lola ko at kasalukuyang nakaburol. Ito ay kung ano-anong maligno ang hinarap ng Papa ko gaya nga sa nauna kong kwento ang lola ko din ay may nakasagupang tikbalang. Ngayon si Papa naman, dahil nalaman ng mga engkanto na wala na ang lola ko, ay si Papa naman ang sinubukan nila kung hanggang saan ang nalalaman ni Papa sa hinahawakan niya na anting-anting. At ito na nga sinugod na nga si Papa ng isang aswang. Pero bago pa ito nakalapit ay itinuwid ni Papa ang daliri niya. At isang oras yun ang pinakawalan ni Papa at muli ang daliri niya ay itinuro sa noo ng aswang maya-maya pa ay nanghihina na ang aswang. Na kanina lang ay galit na galit ngayon ay kumakalma na ito. At nawalan ito ng malay, pero habang walang malay ang aswang ay patuloy pa din si Papa sa pag-oorasyon at unti-unti na babago ang mukha ng aswang at ang kanina na baboy ramong itim ngayon ay isa ng tao. Sabi ni Papa ganun daw ang aswang kaya nila magpapalit-palit ng anyo kung minsan nga daw ay nagiging puno pa ito ng saging. At mula nga noon ay wala na akong naririnig pa na kung anong mga maligno ang gumagambala sa amin, o sa pamilya ko.